Bagamat pansamantalang ipinatigil ng Pangulong Aquino ang planong rehabilitasyon sa EDSA, patuloy pa rin ang ginagawang plano ng MMDA upang maipresenta ito sa Pangulong Aquino. May report si Haji Caaminio. Haji, magandang umaga. Magandang umaga, Audrey. Aminado ang Metropolitan Manila Development Authority na maaaring matagalan pa bago ang implementasyon ng EDSA rehabilitation. Kasunod ito ng pansamantalang pagpapatigil ni Pangulong Aquino sa nasabing panukala kung saan inaasahang daan-daang libong motorista ang maaapektuhan. Sa isang panayam, sinabi ni MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino na marami pang dapat paghandaan at isaayos bago ito tuluyang maipatupad, gaya na lamang ng rerouting schemes at alternatibong daanan. Kasabay nito, pinag-aaralan din ngayon ng MMDA ang panukalang ilipat rin o gawing flexible ang schedule ng pasok ng mga opisina at klase sa paaralan dahil sa magiging epekto ng rehabilitasyon sa daloy ng trapiko. Sang-ayon naman si Tolentino sa nais ng Pangulo na gawing iisa na lamang ang terminal ng provincial buses at sa katunayan ay tumatakbo na raw ang proseso nito. Dagdag daw kasi na trapiko at tinatayang 7,000 bilang ng provincial bus. Sa ngayon, Audrey, ay pagtutuunan muna ng pansin ng MMDA ang ipinatutupad na bus management and dispatch system kung saan 3 bus terminals na lamang sa Malabon, Baclaran at Alabang ang isusunod nila. Maaari na din ngayong i-text ng ating mga kababayan ang plaka ng bus na kanilang sinasakyan at agad na malalaman ang pangalan ng kumpanya ng bus, pangalan ng driver at kung ilang violations na ang nagagawa ng driver at i-text lamang po ito sa 0915-775-4702. Ulitin ko lamang, 0915-775-4702. So yan muna ang latest mula sa MMDA. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Caaminio.